Mas dumami pa ang mga motoristang humabol kagabi para magpakarga ng gasolina sa harap po yan ng ipinatupad ngayong araw na big-time oil price increase. Ang pamahalaan naman patuloy ang hakbang para sa pagbibigay ng subsidy sa mga maapektuhan na pampublikong sasakyan. Si Bernard Ferrer sa Detalye Live. Bernard? Kaya mahaba pa rin ang pila ng mga motoristang nagpapakarga ng gasolina dito sa isang gasoline station sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Kanya-kanya namang diskarte ng mga motorista para makatipid sa gastusin. Doble kayod ngayong araw ang jeepney driver na si Limuel. Ito ay kasunod ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo dahil sa nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Maaga siyang nagpakarga ng diesel sa isang gasolinahan sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Pero puno naman. Nagkarga na ako rito kaninang 300. Nakadalawa akong biyahe. Wala na naman. Gaganyan na lang ang diesel ko. Kaunting-kaunti na. Ayon kay Limuel, naghahanap pa siya ng ibang gasolinahan na may murang presyo ng diesel, ngunit ilan sa mga kanyang pinuntahan ay sarado pa. Umaasa naman siya na sa sandaling magbigay ng fuel subsidy, ang pamahalaan ay mabigyan din sila at hindi lamang ang kanilang mga operator. Samantala, pagkakasyahin muna ni John Paul ang kanyang budget sa ipakakarga niyang gasolina. Baling budget ko lang talaga sa tutusin, 120 lang parate. Ngayon? Ewan ko kung abutin pa ng 2 litro to eh. Dahil dito magtitipid muna siya. Kwento ni John Paul, kung dati ay nagkakapagkapay pa siya, ngayon ay pandaragdag na lamang niya ito sa kanyang pampagasolina. Kapo nasa 57 pesos and 90 centavos ang presyo ng diesel, nasa 55 pesos and 70 centavos naman ang regular gasoline, habang 56 pesos and 70 centavos ang premium gasoline. Pero ngayon, umaabot na sa 69 pesos and 50 centavos ang presyo ng diesel. Nasa 60 pesos and 90 centavos naman ang regular gasoline, habang 67 pesos and 18 centavos ang premium gasoline. Ililunsad naman ng Department of Energy and at Department of Information and Communications Technology ang eGov.ph Complaint Center upang mas mapalakas ang monitoring at masigurong pagtaas o patas sa serbisyo at sapat na supply ng petrolyo sa mga Pilipino. Kabilang sa mga maaring ireklamo dito ang fuel hoarding, unauthorized price increase at iba pang illegal na gawain sa pagbebenta ng langis. Dahil sa lagay ng trapiko, may bagpagal na ang usad ng mga sakyan dito sa Commonwealth Avenue, partikular na yung mga patungo ng elliptical road. Pero pagdating naman sa elliptical road, mabilis pa ang usad ng mga sakyan. Sa kabilang bahagi naman ng Commonwealth Avenue, wala pang problema ang ating mga motorista. Paalala naman sa ating mga kababayan, ngayong araw ng Martes, bawal po ang mga plakang nagtatapos sa numerong 3 at 4 mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Diyan. Maraming salamat, Bernard Ferrer.